Iyan na ang DC's News ngayong araw. Salamat po sa panunood. Pasok sa commercial. Unsure Shen, todo ka ha. Kakakasal mo lang ngayon, alam ng lahat. Wala prime time ito. Hindi pwedeng galawin. Mag-dead air na lang tayong dalawa. Kailangan ko nang umalis. Tawagin na ang groom. May bihirang pagkakataon sa isang proyekto. Kailangan kong umalis. Gusto niyo kayo ni Yuan. Hindi kita papayagan. Hindi na ako magpapaliwanag. Malapit na ako sa airport. Nakuha na ang marriage certificate. Kaya hindi na kailangang ipagpaliban ang kasal. Pakisaksi po kayong lahat. Si Shen Yuan ang kinikilalang manugang ng pamilyang Ji. Uy! Jisung! 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 Jisung, bilang kauna-unahang Chinese si na ang kumpanya ay maihalagang trilyon, ano ang plano mo sa pagbabalik dahil sa mo? acquisitions abroad, pati sariling kasal hindi mo nadaluhan. Kakauwi lang Ngayon, ni tapos Jisung. na ang Hindi mo na siya acquisition. Uwi ka ba magpapa-interview. para hanapin ang asawa mo? Pakiusap kayo. Jisung! Hoy, huwag ka muna umalis. Yiningsi, anong balak mo? Paalala lang, kilalanin mo ang lugar mo. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw pa ang mag-interview kay Jizong. Yiningsi, ikaw, sino ka? Kinokopya mo ang pitch ko, pati news script ko. Nilagyan mo pa ng pangalan mo ang programang ako ang gumawa, tapos nagpasikat ka sa direktor. Siyempre, pati alindog mo ibinenta mo. Kung hindi dahil sa mga ganyang paraan, di ka sana naging unsure. Ingit ka lang kasi masikat ako kaysa sa'yo. Inggit. Nakakatawa. Tabi, wala akong oras makipagsagutan. Salamat, Jisung. Shen Yuan, walang hiya ka. Maghintay ka lang. Kanina pa parang pamilyar ang mukha niya. Jilin ang apelyido niya. Jisung, pasensya na. Pwede ko bang malaman ang pangalan ninyo? Presidente Ji, pasensya na. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Jay Shouking. Hindi si Jay Man. Hindi pala yung asawa kung hindi ko pa nakikita. Man, sa wakas nakauwi ka. Sabi ko na, huwag mo ko tawagin ganyan. Anong masama sa Man? Yan ang kinakonsulta ko sa mangkula noon para sa'yo. Para raw swertehin ang pag-ibig at maging masaya ang buhay Anong ng asawa. pagpapaswerte? Sobrang Ikaw pa ang baduy. reklamo. Hindi pa nga kita napapagalitan. Noon, iniwan mo ang asawa mo mag-isa. Bigla ka na lang umalis. Ano yun? Ngayon na nakauwi ka. Kailangan mong habulin at ibalik ang manugang ko. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Alam ko na. Presidente Ji, ang pag-uwi ninyo ang laki ng ingay. Gusto ko po sana kayong ma-interview. Pasensya na, hindi ako tumatanggap ng interview. May mahalaga akong aasikasuhin. Presidente Ji. Shen Yuan, may utak ka ba? Ipinasa ko sa'yo ang napakahalagang balitang yan. Sa huli, wala kang nakuha man lang. Sorry po, Director. Ay naku, Director, ganyan siya palagi. Hindi siya maayos magtrabaho, lagi pang pabigat. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, na-interview ko na sana si Jay Shouking. Ganito na lang. Bukas pumunta ka sa G Group. I-set mo ang exclusive kay Ji Xiaoking. Kung hindi mo maayos, ipapasa ko lahat ng primetime stories mo kay Yimingzi. Ikaw naman. Suspendido ka. Magmuni-muni ka. Maghanda ka na, mag-empack ka at lumayas ka sa GDCs. Smile ka naman, trabaho lang yan. Sakto pa nga na nasibak ka. Magpakadunya ka na lang bilang misis ng mayamang angkan. Di mo pa ba ako kilala? Pangarap ko maging matagumpay at top na news anchor. Hindi ko pinapangarap maging donya ng alta. Ayos, unsure Shen. Uy, yung mister mo sa bigla ang kasal, mula nung naglaho sa mismong kasal, di na talaga nagpakita. Huwag mo na siyang banggitin. Kahit tumayo pa siya sa harap ko at mag-sorry. Di ko pa rin siya patatawarin. Hello. Nakabalik na ako sa bansa, magkita tayo. Pasensya na. Sino to? Ako ang asawa mo. Ikaw si Man? O ayan, pag wala ako, paano ka? So, nilagyan na pala ako ng... Grabe, nilagyan na pala ako ng sungay ng misis ko. Ano na kailangan mo sa akin? Magkita tayo. Pag-usapan natin ang diborsyo. CJ, 3 taon kang naglaho, tapos unang mensahe mo, diborsyo agad.
Sige, diborsyo kung diborsyo. Matagal ko lang gusto yan. Kung ganyan ka kaapurado sa diborsyo, pirmahan na natin agad ang kasunduan sa diborsyo. Kita tayo pagkalipas ng 1 oras. Naku, di ko na maalala ang itsura ni Miss J. Andito pala si Miss J. Ayos, hindi na kailangang maghanap. And with joy. Hello, Jai. Huwag mong sabihin ikaw ang misis ko. With Jai, nagkita na naman tayo. Ang liit talaga ng mundo. With Jai, pwede po ba akong makahingi ng panayam kahit abala kayo? Sinusundan na ba ako nitong reporter? Parang multo, di na umaalis. Pasensya na, may mahalaga akong aasikasuhin ngayon. Wala akong oras para sa interview. Pakialis ka. Waiter, pahingin ng isang basong tubig. Huwag po kayong mag-alala. With Jai, hindi ko po kayo istorbohin. Hindi ba apurahan ang diborsyo? Bakit wala pa siya? Sandali, siya ba talaga ang misis ko? Uy, Aki. Si Yaningsi, nagsumbong na naman laban sa'yo kay Director. Sabi niya tumatakas ka sa oras ng trabaho. Dali, balik ka. Hindi ako makabalik ngayon. Si Jay Xiaoqing nasa tabi ko lang. Kailangan kong samantalahin to at ma-interview siya. Magkasama kayo ni Jay Xiaoqing. Sunggaban mo na ang pagkakataon. Boss J, ako si Yimingsi, antro ng BS. Ikinalulugod ko po. Magkatrabaho kayo. Itong babaeng to, malapit ng sibaki ng istasyon, pero araw-araw ginagamit ang pangalan ng istasyon para mambola at manloko. Boss J, huwag kayong pauto sa kanya. Yimingsi, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba totoo? Ikaw, iniwan ka ng asawa mo sa araw mismo ng kasal, tapos araw-araw landi rito, landi roon. Boss J, ako ang lead antro ng istasyon namin. Ako na lang po ang mag-interview sa inyo. Ay, Boss Jay. Tigilan mo ang pagpapalusot dito. Lumayas Yimingsi, ka. kung hindi ka sumingit, di na-interview ko na sana siya. Yimingsi! Ikaw na haliparot, dapat turuan ka. Huwag kang sobra. Ganyan ang itsura mo. Mag-interview ka pa kay Ji Xiaoqing. Uy, bakit ang pabaya mo? Ji Xiaoqing! Ayos ka lang ba? Ayos ako. Hatid na kita sa ospital. Hindi. Pahinga lang ako sandali, Salamat. ayos na. Pero tandaan mo, pag delikado ulit, hindi mo kailangang humarang sa harap ng lalaki. Ayos lang, basta si Boss Chi ligtas. May utang na loob ako sa'yo. Ganito, pumapayag akong magpa-exclusive Hindi mo pa nakikita ang misis mo. Noong huli, mag-uusap sana kami tungkol sa diborsyo, pero hindi siya nagpakita. Diborsyo! Hoy, Mokong! Sinong nagsabi na pwede kayong maghiwalay? Niloko niya ako. Kalukuhan! Siguradong may maling akala. Mag-usap kayo ng harapan. Ibibigay ko sa'yo ang address niya. Pinisan mo o puntahan mo siya. Siya, yun. Siguraduhin yung maharang siya sa labas. Walang problema, sigurado ko lang sablay. Hello, ako si Shen Yuan ng BIS. May appointment ako para interviewin si Boss Chi. Nandyan ba siya? Ikaw si Shen Yuan. Hello, ako nga. Si Boss J, hindi tumatanggap ng bisita. Pero nangako si Wala Boss nang Chi na interview, interview umalis niya ka ako. na. Binitawan lang ni Boss J yun, tapos pinaniwalaan mo. Wala kaming nakakatawa sa mga kagaya mong walang saysay na reporter. Lumayas ka. Pakiusap, pwede bang pagbigyan mo ako? Sabi kong lumayas ka. Bingi ka ba? Sige, kung di siya lalabas, dito ako maghihintay. Kahit na yan man lang, Ayaw pwede sa na, di pakiusap, ba? pwersahan na. Security, itapon yan palabas. Anong nangyayari? Boss J, sumulpot lang ang reporter na tunang walang kaanyaya. Si Ime, siya na po ang Pinaalis ko na nagbibita. siya. Bakit? May reklamo Boss ka? J, wala namang karapatan ang batang reporter na tunang interview kayo. Tama na. Sobrang arrogante ka sa media. Ganito mo ba pinapangalagaan ang imahe ng kumpanya? Hindi ka karapat-dapat maging head ng EC. Simula ngayon, tanggal ka na. Boss G, ako. Kunin mo gamit mo at umalis ka ngayon din. Nakuha mo na ba ang address? Nakuha ko na. Di binisan mo, punta ka sa bahay ng misis May mo. interview ako ngayon. Pagkatapos nito, May pupunta oras ako. ka pa sa interview. Mas mabuti pang misis mo na lang ang puntahan mo. Si Yuan ang pangunahing answer sa balita. Yuan, Shen Yuan, pareho silang news anchor, sila ba ang isang tao? Unsure din pala siya. Ayan ka na. Ni hindi mo alam kung ano ang trabaho niya. Saan? Mukhang... you.
is this? Wala akong pakialam. Kahit gaano ka-importante ang gagawin mo ngayon, isang tabi mo muna at hanapin mo si Yuan. Alam ko na. Miss Shai, may asikasuhin pa ako. Ipagpapaliban muna natin ang Presidente interview. G, bilang kilalang negosyante sa buong mundo, napaka-misteryoso ng personal ninyong imahe. Kaya gusto kong gawing malalim na feature ang espesyal na panayam na ito. Sana bigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Miss Shai, hanga ako sa work ethic at professionalismo mo bilang mamamahayan. Kung special interview ang gusto mo, makikipagtulungan ako. Salamat, Presidente G. Ako ang magluluto ngayon, maagang selebrasyon dahil nakuha mo si Ji Chaoxi sa interview. Ang aga naman yan, hindi pa nga nare-record ang show. Alam mo, hindi pa sigurado ang tagumpay. Wait, di mo ba narinig? Basta apelido mo panalo ka na. Sigurado akong kaya mo. Ang kaso, ubos na ang toyo. Pwede bang ikaw na muna ang bumili? Hay nako, utos ka na lang ng utos sa akin. Dito na siguro to. Dumating na! Sino ka ba? Andito ba si Yuan? Yuan, sino ka ba? Ang lapit mo kung makatawag ah. Gaano na kayo kapadal? 3 taon. 3 taon na, sabay kaming ni Shen Yuan pumasok sa kumpanya. Anong trip mo? Sira ulo. Akala ko ako ang may sala dahil iniwan ko siya sa altar, pero matagal na pala siyang nangaliwa. Ihanda mo agad ang papeles para sa diborsyo. Mas mabilis, mas mabuti. Hello, Ma. Nakarating na ba sa bahay mo ang asawa mo? Kailangan mong ipaliwanag sa kanya ng maayos. Sabi mo pumunta siya sa bahay ko. Ibinigay ko sa kanya ang address ng bahay mo. Sige, alam ko na. Jizong, bakit ka nandito? Miss Chen, hindi na kailangang iurong ang interview. Pwede akong ma-interview kayo. Totoo ba, Jizong? Sige, ayusin ko agad. Teka, matatapos natin ang paghahanda bago mag-alas 6. Tapos, mag-record tayo bandang alas 6 pasado. Shen Yuan, tingnan natin kung makakalabas ka pa ng istasyon ng Siki na buhay. Pamilyar. Parang nakita ko na. Sobrang pamilyar. Saan ko ba ito nakita? Sikat yan. Siguradong nakita ko na siya. Nasaan si Shen Yuan? Bakit wala pa? Si Shen Yuan? Wala pa. Hoy, Aki. Anshoshin, nasaan ka? Dali, punta ka rito. Ay naku, na. Bilisan mo. Kung dati nalalate si Shen Yuan, palalagpasin ko pa. Pero ngayon, importanteng episode na, late pa rin. Wala man lang professional Sabi ko na na asal. Mahina na nga siya, wala pa rin professional na asal. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw nga ang mahilig malate, ha? Saka, wala ka namang kinalaman dito ngayon. Bakit nakikisaw-saw? Anong karapatan mong pakialaman ako? Walang kwenta kang photographer. Tama na, tigil ang away. Malapit na ang recording, bawal ang dead air. At si Jizong, hindi rin pwedeng maghintay ng matagal. Lindsay, ikaw ang sasalo. Director He, sabi ko na, dapat sa akin na itong interview. Patayin mo ang mic mo. Jizong, sana maging maayos ang pagtutulungan natin. Lahat ng departamento handa. 5, 4, 3, 2, 1. Ako ang lumakad para makuha ang interview na to. Hindi ko ipapasa to kanino. Pinaglaban ko to. Hindi ko to ibibigay kahit kanino.
Shen Yuan, late na nga. May mukha ka pang magsalita ng tingnan mo sarili mo. Parang multo. Pwede ka ba sa harap ng kamera? Huwag mong sintakin ang mga manunood. Jizong, Hizong-chan, pakibigyan niyo ako ng 10 minuto. Aayusin ko ang sarili ko. Anong karapatan mong paghintayin si Jizong? Hindi mo ba alam? Sobrang busy si Jizong. Ang dami pang nakaabang na Shen Zubo, kanya. 10 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag lumagpas kahit 1 segundo, hindi na ako magpapa-interview. Bilis, bilis, bilis. Jizong, 3 taon kang nawala sa local market. Ngayon, balik ka na. Sigurado akong ang dami niyong nakala. Marami akong napala, pero marami ring hamon. Pwede niyo bang maikwento sa amin ang mga larahang sakop ng overseas branches ng JHG2an? Ayan, ganyan ang professional. Napansin ko today, sobrang cooperative si Jisong. Totoo, baka crush ni Jizong si Shen Jubo. Jizong, isa pa, sigurado akong tulad ko ang lahat. Pwede niyo bang magpahapyaw tungkol sa love life niyo? Hindi naman sikreto yan, kasal na ako. So malamang maayos ang samahan niyo ng misis niyo, Jizong. Sa totoo lang, 3 taon na kaming hindi nagkikita. 3 taon na niyang hindi nakikita ang asawa niya. Ang sakto naman. Posible bang siya talaga ang asawa ko? Jizong, ano po ang pangalan ng misis ninyo? Anong nangyayari? Bilisan, tingnan kung ano nang nangyari. Sakto, pause muna ang programa. Kayo rin, magpahinga muna. Suyuan, hindi ko papayagan na tapusin mo ang interviewing ito o maupo sa upuan ng prime-time na babaeng anchor. Kaya, positibo pa rin ang pananaw sa mga oportunidad sa trabaho ng grupo. Iyan na ang lahat para sa programang ito. Salamat sa panonood. Anchor Shen. Hanggang dito na lang ang programa ngayon. Salamat sa panonood. Anchor Shen. Mamatay ka na, Shen Yu. Bilisan, dalhin sa ospital. Shock dahil sa allergy. Magigising lang siya kapag humupa ang sintomas. Kailangan pahiran ng ointment ang mga panta niya. Ako? Asawa mo siya. Kung hindi ikaw magpahid, sino? May pantaw siya sa baywang aptikod. Pahiran mo ng Hindi maingat. siya Kasi ang- mong lalaki, bakit parang inosente sa harap ng misis mo? Madam, dahan-dahan po. Nasa ospital ang manugang ko. Paano ako magpapakabagal? Boss J, paulit-ulit ang bili ni Madam. Kailangan mong galawin si Manugang na Sobrang babae sumunod ka kay ngayon. Mama. Sa susunod, si Mama na ang magpapasakot sa'yo. Ay naku, anak, bakit nauwi sa ganito? May sakit na nga, wala pang bantay. Mas kawawa pa siya kaysa sa biyuda na tulad ko. Madam, bilis, programa ni Batang Amo. Anong pananoorin? Naiinis ako pag nakikita ko siya. Araw-araw, ewan kung saan abala. Iniwan ang manugang kong babae mag-isa sa ospital. Hindi ko alam kailan siya magigising. Hindi, madam. Tingnan niyo kung sino ang nag-interview sa Batang Amo. Ma! Anak, gising ka na. Ma, bakit ka nandito? Kung di ako pumunta, walang mag-aalaga sa'yo. Madam, madam, panoorin niyo ang palabas. Huwag na, patayin mo na. Di mo ba nakita? Gising na siya, madam. Bilisan mo, maghanda ka ng makakain. Itong anak kong to, todo sa trabaho. Pati kalusugan niya, napapabayaan. Pagka-discharge mo, umuwi ka kasama si Ma. Aalagaan ka ni Ma ng maayos.
Pagbalik ni Manman, magsalo-salo tayo. Kwarto ba niya ito? Pasok, silipin natin. Ma, nandito na ako. Anong ulam ngayong gabi? Kain lang ang alam mo. Alam mo bang may asawa ka na? Hindi ba ikaw ang nag-uwi sa kanya? Nasa kwarto siya, bilisan mo, pumasok ka. Kausapin mo siya ng maayos, magpakita ka ng malasakit. Ma, kain na! Nasaan si Yuan? Pagpasok ko, hindi ko na siya nakita. Hello, Ma. Yuan, saan ka nagpunta? Ma, pasensya na talaga ngayon. May aberya sa istasyon, nagpa-urgent meeting. Babalik na lang ako para dalawin tayo sa ibang araw. Ang salusala ng pamilya, hindi na naman natuloy. Ayos nga, maghihiwalay naman na kami. Sutil ka! Gusto mo na namang mabatukan. Ma, pinagsuot ako ng sungay ng babaeng yun sa labas. Huwag kang kung ano-ano. Ang malugang kong babae, hindi ganyan. Walang diborsyo. Maliban kung makahanap ka ng matibay na ebidensya na nagtaksil siya. Ayon na. Tinawag ako ni Boss G. Paano ako tatanggi? Sige, anong kaso na naman sa negosyo? Diborsyo ang kaso ngayon. Diborsyo? Uy, bago yan. Sino ang sangkot? Ako. Ikaw. Niloko ako ng asawa kong babae. Si Mama, hindi naniniwala. Tulungan mo akong imbestigahan ang ebidensya. Boss G, may araw ka rin pala. Tama na ang satsat. Tatanggapin mo ba? tatanggapin ko. Pero hindi ko kilala kung sino ang misis mo. Paano ako mag-imbestiga niyan? Baka pwede, isama mo ako para makita ko siya. May meeting pa ako. Ay, send ko sa'yo ang contact niya. Ikaw na ang mag-imbestiga. Aalis ka na? Ni isang lagot na sa hindi mo man lang ako papainumin. Hello, kumusta? Ako ang abogadong kinuha ng asawa mo. Ako ang inatasan sa usapang diborsyo ninyong dalawa. Hello, ako si Shen Yuan. Pamilyar ang pangalan saan kumuha ba narinig ang boses? Nanonood ka ba ng news? Ah, naalala ko na. Ikaw ang pangunahing answer na babae ng beef. May magandang balita ako sa lahat. Lumabas na ang ratings ng feature na nagpakilala sa bagong show. Bagong record na naman! Mas mataas ng 30 puntos kaysa sa ibang programa sa kaparehong oras. Shen Yuan, galing ang ginawa mo. Salamat, Direktor. Nagpasya ang istasyon, si Shen Yuan ang regular na babaeng anchor ng primetime. Patuloy akong magsisipag. Tuloy lang. AJ! Bakit ngayon ka lang galing sa location? Ay nako, wag nga. Pagod na pagod ako. Uy, anong meron? Ang saya mo. Nang wala ka kanina, sinabi ng direktor, ako na ang regular na ancho ng primetime. Totoo. Ang galing, Shen Dazubo. Alam kong kaya mo. Yay! Si Shen Yuan, sobra ang yabang. Ayos, nakuha ko ng walang kahirap-hirap. Di ko akalaing ang kaso mo ang bilis natapos. Sino ang minamaliit mo? Top na abogado ako. Pero kung ganyan kaganda ang misis ko, di ko kaya makipaghiwalay. Sa tingin mo, maganda siya? Sa tingin mo, maganda ba siya? Hindi pa ba yan maganda? Tingnan mo mismo. Ano bang malalaman mo dyan?
Basta, sasabihin ko sa'yo, hindi basta-basta ang misis mo. Tama na. Ngayong kompleto ang ebidensya. Wala nang rason si Mama para tutulan ang diborsyo ko. Hello, ano nang kailangan mo? Hindi ko alam kung naaalala mo pang may mister ka. Ikaw pala. Ano nang kailangan? Gusto kong malaman kailan ka libre para pirmahan natin ang kasunduan sa diborsyo. Sang-ayon din ako. Mas mabuting tapusin na agad ito. CJ, ipapadala ko sa iyo ang oras at lugar. Sana dumating ka sa oras. Isang oras na siyang late. Tawagan mo at kulitin mo siya. Hindi matawagan. Baka ayaw na niyang magdiborsyo. Sexy, anong balak mo? May appointment ako ngayon. Kung may kailangan ka, sa susunod na lang natin pag-usapan. Aalis ka pa? Yaning Jai, hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng ganitong galit sa pagitan natin. Shen Yuan, pinakaayaw ko sa'yo, yung paarte at plastic mong asta. Ang answer sa prime time, dapat ako iyon. Ang prime time, nakuha ko iyon ng patas sa sarili kong sikap. Kung may reklamo ka, dumiretso ka sa direktor. Anong silbi nun? Lumapit sa direktor. Shen Yuan, ngayong araw, wasak ka at ibabaon kita sa kahihiyan. Ano ba? May katapusan ba ito? Hindi ba sabi mo, ang babaeng ito, kami ang bahala, kahit ano ang gawin namin? Paninindigan ko ang sinabi ko. Ngayong araw, magpapakasarap kayo ng gusto. Tatakbo ka pa? Shen Yuan, walang hiya kang babae! Anong ginagawa mo? Yining Su, anong ginagawa mo? Boss Chai, pinilit ako ng mga tulad pumunta rito. Pinipilit pa nila akong gawa ng masama si Shen Yuan. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, di ko alam anong mangyayari. Tingnan mo, nakatusok pa ang karayom sa braso ko. Yining Su, ang galing mo umarte. Ba't di ka na lang mag-artista? Ihatid sa ospital ang kasamahan ni Angel Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang, nabigla lang ako. Pero dati, sa mga interview ko, naranasan ko na rin to. Sa susunod na mangyari to, kontakin mo ako. Parang hindi yata tama. Bakit hindi? May mister na ako, baka kung ano isipin ng tao. Nasaan ang mister mo? Bakit wala siya sa tabi mo kaya napapasabak? Nasaan ang mister mo? Bakit wala siya sa tabi mo? Paano ka naabutan ng Ay, ganitong siya tulong? madalas lang talagang sobrang busy sa trabaho. Nga pala, Jisong, dahil sa'yo na ayos ngayon. Salamat. Ganun mo na lang ba ako iwasan? Wala yon, maliit na bagay. Nasa basement parking ako. Sunduin mo ako, please. Mukhang okay kayo ng mister mo. Anong okay? 3 taon kaming di nagkita. Pagbalik niya, unang ginawa ay makipaghiwalay. Oh, Jizong, mauna na ako. Pag may oras, babawi ako sa'yo. Zhao, ingat sa biyahe. Salamat, Jisong. Ilang hakbang lang, pinapasundo mo pa ako. Primetime na answer ka nga, iba ka talaga, ha? Tigilan mo. 2 beses ko lang namang di ka sinipot. Wey, nasaan ang kotse mo? Nasa unahan. Hintay ka saglit, idadala ko rito ang kotse. Sige, bilisan mo. Itong magkabit, sobrang lantad naman. Sandali! Yung misis mo at kalaguyo niya, nagpaparada sa tirik na araw, dali, puntahan mo. Sasabutin po lang ang tawag. Bilisan mo kundi makakatakas na yung magkalaguyo. Wala namang magkalaguyo. Ay nako, Boss J, may susundo sa akin. Boss J, mauna na ako.
Oh, kumusta? Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Ayos lang. May kuha ka na ng ebidensya naman. Parang may mali. Anong nangyayari? Mukha kang hindi masaya. Parang hindi mo nasakote ang misis mo. Sige na, kontakin mo na siya. Sabihin mo, pumunta agad at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Naayos na. Bukas magkikita. Ansyo Shen, ang saya mo ngayon ah. Na. Ano? Si Hao ba ang nag-set ng date? Wala kang pakialam. May asawa ka na, pero todo diskarte para dumikit kay Boss G. Grabe, walang hiya. Anong dumikit-dumikit? Yiningsi, linisin mo ang bibig mo. Huwag ka na umarte, Shen Yuan. Yung pagiging bida mo sa tulong ni Boss G dyan, di ba? Ayoko makipagtalo sa'yo. Shen Yuan, hindi ka magtatagal sa pagyayabang. May sakit si Lola. Hindi pwede, uwi ako para dalawin si Lola. Attorney, Hugh, 5 minuto na ang gusto ba niyang magkasaya dito buong araw? Tatawagan na sana kita. Sabi ng kabilang panig, may asikasuhin daw siya ngayon. Hindi na raw siya makakarating. Sa ibang araw na lang ang pirmahan ng kasunduan sa Hindi ko alam diborsyo. anong iniisip ng nanay ko. Ipinakilala pa niya ako sa isang babaeng walang isang salita. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa diborsyo. Ako, si Jace Hawkin, hindi nakikisalamuha sa ganyang klaseng tao. Kamusta na kaya si Lola? Hello. Lola, kamusta ka na? Ay, wala naman akong problema. Ayos naman ako. Lola, nasaan ka? Nasa bahay ako, nagdinirik ng halaman. CJ. Hindi tama, may kakaiba ito. Boss G, mag-isa ka. Ano yon? Boss G, di mo ba ako paupuin? Wala akong interes at oras makipagkumustahan kay Miss Ye. Ganoon ba? Magpakamatay ka kaagaw sa posisyon ng babaeng host. Para saan ba? Sa huli, empleyado ka pa rin. Makadikit ako sa ganitong mayamang mapapangasawa. Solve na buhay ko habang buhay. Miss Ye, kaya mo na bang tumayo? Ay naku, hilo ako. President G, mababa ang asukal ko. Kung mababa ang asukal, punta sa ospital. President Chai, ihatid mo na ako. Ikaw na tumawag. President J, nawala ang phone ko. Hindi ako makakatawag. Aba, G. Shaukian, mukha kang disente. Pero bakit ang hilig mo ring mambabae? Teka, mali yata. Itsura niya parang kinidnap. Baka si Yaning sila naman ang gumagawa ng kung ano-ano. Ay, President Chai, sakto. Di ko inakalang nandito ka. Yaning na-spray mo ba ang paa? Shen Yuan, bakit ka nandito? Di ba dapat binibisita mo ang lola mo? Yining si. Wala akong sinabihan. Paano mo nalaman na dapat kong dalawin si Lola? Bawal pang manghula. Hindi ba si Lola ang pinakamalapit sa'yo? Alam mo pa na siya ang pinakamalapit sa akin. Ginamit mo pa si Lola sa kasinungalingan, Yining si. Mag-ingat ka, impyerno ang bagsak mo. Pinapaalala ko lang na mas alagaan mo si Lola. Huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Yining si. Baluktot ang konsensya mo. May kapalit yan balang araw. Miss Ye, pakialis na. Jizong, hindi ko sinadyang abalahin ka. Nawala lang ang phone ko. Hindi ako makatawag sa 911. Oh, nawala ang phone mo, ha? Sige, tutulungan kita. Ayan, makakatawag ka na sa 911 at 11 mag-isa. Ano, Jizong? Dapat magpasalamat kayo sa akin. Pagpasalamat. Bakit? Kung hindi ako nakialang para tumulong, hawak ka na niya sa lig.
Sa tingin ko sa kanya, sinasadya niyang maghanap ng tiyempo para makipaglapit ng katawan sa'yo. Jizong, hindi ko sinadya. Hindi ko sinadyang gumawa ng pagkakataon para dumikit sa'yo. Hindi ganyan ang sabi mo kanina, Miss Ye. Ako? Paano ako magiging katulad niya? Jizong, sumpa, kung naisip ko man lang nalandiin ka, tamaan sana ako ng kidlat. Shenyu, ganyan pa talaga kababatingin mo sa akin. Okay, alam ko na. Huwag nang magpaliwanag. Ay, alam ko namang hindi ako pag-iisipan ng masama ni Jizong. Kay Jizong, purong paghanga lang. Sige na, tama na. I'm Choshen. Hello, ako nga. Ikaw si... Solid fan mo ako. Palagi kong pinapanood ang show mo. Salamat sa suporta. Yes, by the way, pwede bang pahingi ng perma? Siyempre, pwede. Ang dami talagang may gusto sa'yo. Siya naman ay... Nagde-date ba kayo? Ay, hindi. May tagpuan kami ng asawa ko dito. Naku, ang asawa ni Anchor Shen, siguradong pinakamasayang lalaki sa mundo. Nga pala. Ano pangalan ng asawa mo? Baka kilala ko rin. Ay, nga pala. Anong pangalan ng mister mo? Baka kilala ko rin. Kakaiba ang pangalan ng mister ko. Ang pangalan niya ay... Anyway, Shen, bigla kang hindi sumipot ngayon, galit na galit ang kliyente ko. Kung ayaw mong makipagdiborsyo at humihingi ka ng kompensasyon, Hindi ganun ang ibig ko. Hindi pirma ako agad sa kasunduan sa diborsyo. bukas ng umaga, punta ka sa law firm ko. CJ. Aki. Bakit sumunod ka sa akin? Kaya ko naman mag-isa. Hindi pwede. Pumunta ka para makipag-usap sa mga kondisyon. Paano kung malugi ka? Sasamahan kita. Ako ang backup mo. Tara, bilis. Magandang araw, Achomi. Ito ang kaibigan ko. Sige. Sobrang lanta nito. Buti na lang hindi dumating si Ji Xiaojun ngayon. Kung makita niyang pinagsusuotan siya ng sungay ng harapan, siguradong puputok sa galit. Actually, ang kasunduan sa diborsyo. Oo. $10 milyon na danyos moral. Actually, bakit ko siya babayaran ng ganito kalaki? Ano? Itong 10 milyon, hindi ko babayaran. Hindi pwede. Tatawagan ko si Ji Xiaojun. Anong karapatan niya para pagbayarin ako? Hello. Hello, magandang araw po. Abala si Jisong, sabihin niyo na lang po sa Sabihin mo akin sa kung kanya, ano yun. hindi ako magbabayad ng danyos moral. Sabihin mo sa kanya, makatuwiran ang hinihingi kong danyos moral. Ginamit mo na ako, ayaw mo pang managot. Paano na ang pangalan kong si Ji Xiangqing? Walang malinaw na dahilan, hindi rin klaro ang halaga. Anong makatuwirang hiling iyan? Sabihin mo sa kanya kung may totoo siya sa halaga. Pagkano ba ang kaya niyang tanggapin? Sinasabi ko sa'yo, kahit magkano, hindi pwede. Hindi ko tinatanggap ang kondisyong iyan sa kompensasyon. Sige, pero kung ipipilit mo ang danyos moral, hindi ako papayag sa diborsyo. Hanggang kailan mo ka ito tatagalin? Tama na, sa ganitong tao, wala talagang kausap. Sabihin mo sa kanya, pwede nang wala ang danyos moral. Ngayong araw, kailangan mong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Ayan, ganyan dapat. Ang galing mo! Sabi ko kaya ko mag-isa, pinilit mo pang sumama. Nag-aalala lang ako sa'yo. Yung misis mo ang profesional, naayos pa niya to. Hindi siya misis ko, ex-wife ko siya. Pumirma ba siya? Pumirma. Sa huling pahina, tingnan mo na lang. Ma, bakit ka nandito?
Ano bang ginagawa mo? Tingnan ka nga, malas kang tao. Man, kilala ko ang ugali ng manugang ko. Ganyang kabuting asawa, di mo pinapahalagahan. Saan ba siya nagkulang? Nangaliwan na nga siya. 3 taon kang nawala. Kung may manliligaw sa kanya, maiintindihan iyon. Ma, sino ba talaga ang tunay mong anak? Itong malas na anak. Kontakin mo ang media, ipabalita mo na divorce na ako para sumuko na ang nanay ko. Naintindihan, Boss G. Aasikasuhin ko ngayon. Narito ang isang balita. Si Ji Xiaoqing ng JCG2an ay nakabalik na sa bansa at kasalukuyang. Uy, breaking news. Hiwalay na si Ji Xiaoqing. Totoo ba? Ang tagal niyang nagtago. Hindi pa natin alam kung sino talaga si Ji Furen. Uy, sabi raw, ang dami nilang nahukay na business info mula kay Ji Xiaoqing. Sean, isingit ang pinakabagong balita. Nasaan si Ji Furen? Uy, ibalik ang camera sa studio. Narito ang isang news flash. Ayon sa ulat, ang kilalang negosyanteng si Ji Xiaoqing ng JCG2an ay kamakailan lang naghiwalay. Misteryo pa rin ang pagkakakilanlan ni Ji Furen. Hindi pa alam ng publiko. Sumikat siya bilang Ji-fan, pero hanggang ngayon, lihim pa rin iyon sa madla. Ifi, sakto. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin ng nanay ko. Huwag ka munang magsaya. Hindi ka pa diborsyado. May 1 buwang cooling off period pa. Huwag mong sasabihin yan sa nanay ko. Boss J. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin kakadiborsyo mo lang kaya nandito ka para ilunod sa alak ang sama ng loob. Di ko inakalang lambot pala ng loob mo, Boss J. Boss J. Hindi naman big deal ang diborsyo. Sa galing ninyong ganyan, siguradong may mas maganda pa kayong mapagpipilian. Saka, pareho tayo, kakahiwalay ko lang din. Boss G, ganyan ka. Boss G, anong ginagawa mo? May asawa na siya. Hindi tama yan. Dapat umayo ka sa kanya. Shen, pasensya na. Napapalala lang ako kanina. Hindi ko sinadyang makainsulto sa'yo. Huwag ka rin masyadong mag-alala. Huwag ka rin magpuyat sa inom. Ingatan mo ang sarili mo. Boss J, ihahatid ko ba si Immersion? Babalik pa ako sa opisina. Hindi tayo pareho ng daan. Ayos lang. May susundo sa akin. Boss G, tara na. Siguradong asawa niyang lalaki ang susundo sa kanya. Boss J. Sakay na, ihatid kita pa uwi. Huwag na, Boss J. Nandito na ang susundo sa akin. Boss J, mauna na ako. Buti na lang may sumundo kay Immersion. Kung wala, ang bigat sa loob ko. Si Immersion at Mr. niya. Tunay na ito. Boss J, may naghatid ng sobre. Sino ang nagpadala? Hindi ko alam. Sa kisses, mukhang misteryoso, naka-baseball cap at mask. Bakit may naglitrato sa amin ni Ji Xiaoqing ng palihim? Pero para manahimik. 5 milyon.
Ang kapal, nanginikil na hindi man lang alam ang sitwasyon. Hiwalay na ako at si Ji Xiaoqing mas grabe umalis sa kasal na walang dala. Kahit kumalat, di naman skandalo. Pero presidente siya ng grupo, kaso wala akong ganun kalaking pera. Uy, Ji Xiaoqing, bihira kang ganito. Ako, hiwalay na. Siya, hindi. Di pwedeng dahil sa akin masira ang pangalan niya. CJ, ano plano mo? Bilhin mo lahat ng larawan kahit magkano. Pwede naman. Pero gusto kong makita ang litrato. Gusto kong makita kung sino ang magpapakaba sa'yo. Anong litrato? Sige, huwag kang magpanggap na walang alam. Gusto ko ring makita anong litrato ang ginagawa mong bala. Walang kinalaman sa'yo. Gawin mo lang na maayos ang ipinagawa ko sa'yo. Na, aasikasuhin ko na. Hello, Jason. Sakto, kukontakin ko na sana kayo. Tungkol pa ito sa mga litrato. Tama. Tatanggap niyo rin po ba? Yes. Jason, huwag po kayong mag-alala. Kahit hindi ko kayang maglabas Gagawa ako ng ganoon paraan para makipag-areglo sa kanila. Hindi ko po hahayaang madamay kayo. Shen Xiaoji, huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang masira ang pangalan mo. Jason, salamat po. Shen, malandi kang walang hiya. Iningsin, anong kabaliwan na naman yan? Mabuti nga hindi ko sinaboy diretso sa mukha mo. Sa tulad mong sabog ang pribadong buhay. Pag nanatili ka rito, dinudungisan mo ang istasyon natin. Anong magulong pribadong buhay? Yiningsin. Kompleto ang ebidensya, tatanggi ka pa. Hoy, tingnan nyo! Tingnan nyo kung ano ang ginawa niya sa publiko, walang hiya. Hindi ko akalaing ganyan pala si Anchor Shen. Sabi ko na sa inyo, yung primetime slot niya, pinaghigaan lang. Ayaw nyo pang maniwala. Magpo-broadcast na ako ng balita. Wala akong oras sa inyo. Wala akong pakialam kung gaano kayo karami. Kapag pinalaganap nyo pa to, sasabihin ko lang, puro imbento yan. Kapag nagtago pa kayo para magkalat ng chismis, hindi ako magdadalawang isip demanda sa korte ang mga nagkakalat ng chismis. Sige, sa susunod na balita. Director Chen, ang galing mo ha. Ito ba ang lead anchor ng istasyon natin? Direktor, pwede kong ipaliwanag. Anong silbi niyan sa akin? Sa sponsor ka magpaliwanag. Dahil sa gulong ginawa mo, babawiin ng sponsor ang ads. Direktor, hindi ko talaga ginawa yun. Misunderstanding lang ang litrato. Misunderstanding. Sige, sabihin mo, sino ang nasa litrato? Hindi pwede. Si Jisung gusto akong tulungan na ayusin ito. Ayokong masira ang reputasyon ni Jisung dahil dito. Sorry, Director, hindi ko masasabi. Aba, kaya pala todo depensa sa kalaguyo mo. Sige, ayaw mong magsabi ha. Sabi ng sponsor, kung hindi ito ma-resolve, yung newscast mo, huwag ka munang umere. Direktor, ako na lang ang magbabalitan yun. Sisiguruhin kong hindi mapapahiya ang istasyon. CJ, Boski, yung kay Shenru, ang daming kumansin. Ayos na ba ang schedule para sa susunod na linggo? Huwag ka nang satsat dito. Anong nangyari? Bakit pinalitan ng babaeng answer ng evening news? Nasuspend si Shenru dahil sa issue sa litrato. Deputy Director, pakibalik po ang posisyon ko. Mas kaya ko kaysa kay Yiningsi. Mapapaganda ko pa ang show. Shen Yuan, alam ko na yan. Pero hindi ako ang masusunod dito. Sponsor ang nasusunod. Ano bang magagawa ko? Sakto, may inuman ako mamayang gabi kasama ang sponsor. Kung game ka, isasama kita. Pagdating doon, ikaw na ang makiusap sa sponsor. Tingnan natin kung ubra. Ha? Salamat, Director. Pupunta ako. Boston. Ito si Shen Yuan ng station namin. Iha, ang sariwa mo. Sige, upo ka. Doon Hello, ka, mas boss. okay doon. Ako si Shen Yuan, ang anchor. Ikaw si President Shen, tama ba? Halika, dito ka umupo. Boss Son,
Pasensya na po. Dahil sa problema ko, nadamay ang show at pangalan ng brand. Pero naglabas na ako ng pahayag at nilinaw ko na ang lahat. Ginawa ko ang lahat para mabawasan ng husto ang negatibong epekto. Boss Sun, sana po bigyan ninyo ako ng sansang bumawi at ipagpatuloy ko ang pag-host ng programa. Pwede naman yan. Inumin mo muna tong isang baso. Pasensya na po, Boss Sun, mahina po ako sa ala. Kung ayaw mo uminom, hindi ka taos puso. Ang ganda mong magsalita, pero paano kung makikita ang katapatan mo? Boss Son, ganito po ang katapatan ko. Kontento na po ba kayo? Kontento naman pero kulang pa. Ganito na lang, paalisin mo silang lahat. Tayo na lang at pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa hosting. Boss Son, pakiusap, magtino po kayo. O gusto niyo bang iba ang paraan? Anong paraan? Bakit hindi na lang sa kama pag-usapan? Ikaw naglakas loob kang sapakin ako. Walang hiya kang babae. Ayaw mo sa pakiusap, gusto mo ng pilitan. Maniwala ka, ipapa-blacklist kita. Sino ang kinalalayas mo? Boss G, bakit nandito kayo? Humingi ka ng sorry sa kanya, kayo na. Sino ka pa para makisawsaw? Ano ka? Kalaguyan itong malanding babaeng to. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Malalaman mo agad kung nakikialam lang ba ako o hindi. Humingi ka na ng sorry sa kanya, kung hindi, ipapabankrupt ko ang platform niyo. Lumabas ka at magtanong, walang may lakas ng loob humipo kahit isang hibla ng buhok ko. Ako si Sun! Malalugi. Impossible. Paano mangyayari yun? Boss Sun, ito si Jai, sisi ng Jai Group. Ako ang hindi nakilala ang bigatin. Huwag na po akong patulan. Boss G, maluwag ang puso niyo. Palampasin niyo ako. Hindi ko na ulitin, Boss G. Boss J! Boss J! Ayos ang pag-amin mo, pero huli na. Hay, tapos na tayo nito. Ikaw pala. Pinapunta kita para humingi ng tawad sa sponsor. Ayun tuloy, diretsong pinabankrupt mo siya. Wala na sponsor, wala na ads. Paano ako magpapaliwanag sa station? Ikaw talaga, pinahamak mo ako. Simula ngayon, ako na ang mag-sponsor ng show na to. Talaga ba? Ay nako! Malaking biyaya sa show at sa istasyon kung G Group ang sponsor. Pwede pa ba siyang magpatuloy mag-host? Siyempre pwede. Si Shen Yuan ang top anchor ng istasyon at matagal ko na siyang pinapahalagahan. Simula ngayon, hindi lang niya itutuloy ang segment na to. Balak ko pang bigyan siya ng ilang bagong segment. President J, ano po sa tingin niyo? CJ, simula ngayon, basta si Ivia Shen ang host, mag-sponsor ang G Group. Talagang kalante si President G. Shen Yuan, sige na, magpasalamat ka kay President G. Salamat, President G. Pero, President J, niligtas mo ako kanina. Malaking utang na loob ko na yon. Sa totoo lang, ayaw kong gawin ang programang ito. Shen Yuan, hindi ka dapat ganyan magsalita. Ang pag-sponsor sa programa mo ay pagkilala ng G Group sa husay mo, anchor Shen at sa commercial value mo. Yung iba, taos puso ko yon para sa'yo. Anong nangyari? Bakit nasugatan ang Wala kamay yon. mo? Napaso lang ako ng mainit na kape. Nilagyan mo na ba ng gamot? Yes, Sad. Hindi pa. BPP ako ng gamay. Ay, President J, upo po kayo. Ako na ang kukuha, ako na. Mainit ngayon, mag-ingat ka, baka ma-impeksyon. Ate, bakit hindi mo na lang diretsong sabihin sa direktor mo? Ako ang kasama mo sa litrato. Kung alam nila ako yun, hindi na sila maglalakas loob puluhin ka. Sa bagay na to, ang dami nang naitulong ni Presidente G sa akin. Hindi ko naman hahayaan na maabala ko pa kayo, Presidente G, dahil lang sa problema ko. Ah, para sa akin pala kaya hindi mo sinabi. Bakit sa tuwing tinititigan ko si Presidente G ng ganito, ang bilis ng tibok ng puso ko? Hala, baka nagkakagusto na ako kay Presidente G. Shen Yuan, nabalitaan kong nasuspend ka. Hindi ka naman inap ni Director He, di ba?
Hahanapin ko siya ngayon Huwag ka din. magpadalos-dalos. Naayos na ang problema. Ang bilis naman naayos. Buti Kapag naman. sinadya ka pa niyang pahirapan, hindi ko siya palalampasin. Lakas ng loob mo ka. Ay naku, tama na. Talagang naayos na. Huwag ka nang mag-alala. Ay, ano ba yung pinag-iisip mo kanina? Presidente G, mas grabe pala ang ingay ng netizens kaysa sa inakala ko. Para maiwasang madamay ka ulit sa ganitong gulo. Mas mabuti magdistansya muna tayo. Envis Jai, nagkita na naman tayo. Envis Jai. Bakit mag-isa kang umiinom dito? Nilulunod ang sama ng loob. bumabagabag ba sa iyo? Lumayo ka, huwag mo akong istorbohin. Envis Jai. Kung ayaw mo ako ang kasama, sino ang gusto mong kasama? Si Shen Yuan. Siya ang gusto ko. Si Shen Yuan. Sa harap ko pa kunwari Santa Santita, pero sa likod, nilandi mo si Elif J kaya hindi kanya makalimutan. Envis Jai, gusto mong makita si Shen Yuan. Dadalhin kita sa kanya, okay? Gising and Chai. Sino yan? Uy, siya na answer, di ba? Ano, sisamantalahin mo ba habang bagsak siya? Kaya ko, kalimutan mo na yan. Ano pang pinagsasabi mo? Nakita ko lang na lasing at hilo siya, kaya gusto ko lang siyang ihatid para makapagpahinga. Nandito na ako na ang bahala sa kanya. At ikaw naman, sino ka? Matalik na kaibigan ako ni Jay Xiaoqing. Miss Ye, payo ko lang, sobrang babaw ng mga paandar mo. At isa pa, kung si Jay Xiaoqing nga nakipaghiwalay sa kilalang magandang streamer na si Shen Yuan, sa tingin mo papatol pa siya sa'yo. Ha? Hiwalay na si G at si Shen Yuan? So what? Wala kang pag-asa. Si Shen Yuan pala ang misis ni Jay Xiaoqing. Yiningsi, ano na naman ang balak mo? Anong sinasabi mong balak? Kung may binabalak ka na naman, diretsuhin mo ako. Huwag kang gumawa ng pakulo sa likod ko. Oh, wala naman. Ang dami mong iskandalosong chismis nitong huli. Curious lang ako kung sino ang mister mo. Baka siya ang big boss ni Jay Xiaoqing. Walang kinalaman ang asawa ko kay Ji Xiaoqing, lalo na sa trabaho ko. At wala rin siyang kinalaman sa inyo. Relax, napirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Pagkalipas ng isang buwang kalamig, aayusin ko na ang papeles. Sana huwag ka nang mang-involve ng kung sino-sino. Mukhang hindi pa alam ni Shen Yuan na ang asawa niya ay si Ji Xiaoqing. Kumampi sa akin ang tadhana. Basta mapatunayang magtaksil si Shen Yuan sa loob ng isang buwan para tuluyang magkahiwalay ang relasyon nilang dalawa. Saka ako sasabay umangat. Saglit lang yun. Bakit mo pa ako hinanap? Bankrupt na ako. Di na kita masusponsoran sa show mo. Ay nako, alam ko namang nalubi ka. Alam ko rin kung sino ang may pakana. Si Shen Yuan ang may kagagawan, yung babaeng walang hiya na yun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nagalit sa akin si Jay Xiaoqing. Kung ganon, gusto mo bang maghiganti? Anong plano mo? Basta mapapatay yung babaeng walang hiya na yun. Kahit anong gagawin ko. Mag-team up tayo. Answer Shen, ang tagal nating di nagkita. Anong balak mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Ang ganda mo, Answer Shen. Araw-gabi kitang iniisip. Shen Yuan, pag nalaman ni Ji Xiaoqing na natulog ka sa ibang lalaki, tatanggapin ka pa ba niya? Sino? Answer Shen, konting feel tayo. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tulong! Tulong! Bitaw ba? Labag na yan sa batas. Hindi ikaw ang puntiri ako. Anong balak mo? May utang sa akin si Boss G. Gusto kong panagutan niya ang ginawa niya. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Boss J. Answer Shen, ano na kailangan mo?
Ang mahal mo, si Andrew Shen, nasa akin. May utang sa akin si Boss Chai, panahon na para singilin. Gusto mo siyang iligtas, pumunta ka mag-isa at harapin ako. Huwag mo akong intindihin. Boss G, mag-ingat at tibong ito. So good. Boss Chai! Ang tapang mo, Director Jai. Talagang mag-isa kang pumunta. Boss G! Boss G, ang lakas ng loob mo, ha? Talagang mag-isa ka lang pumunta. Boss J, kung marunong ka umintindi, ngayon, akin ang lahat ng to. Hindi kita palalampasin. Pagkawalan mo si Shio, hindi para sa kanya to. No! Papatayin kita! No! Boss J! Boss J! Boss G, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Buti hindi tinamaan ang delikadong parte. Buti na lang. Supervisor Shen, kung talagang mapalalisa si Presidente na sa vegetative state, anong gagawin? Aalagaan ko siya sa susunod na buhay. Si Presidente Jai, hero ang dating Supervisor Shen. Balak mo ba siyang sagutin ng kasal? Ay nga pala, Assistant Zhao, pakikontak ang pamilya ni Presidente J. Pag nagising siya, siguradong pamilya niya ang una niyang gustong makita. Hindi pa sigurado yan. Ha? Wala. Aasikasuhin ko na. Presidente J, pakiusap, magising ka na. Yaw, madam, andito ka. Mrs., nandito ka rin? Hindi na ako misis ng pamilya ninyo. Ay naku, nakalimutan ko. Hiwalay na kayo ni Senyorito. Sino bang hiwalay na pero kapit pa rin sa braso ng ex-asawa? Sa sobrang alala ni Mrs. kay Senyorito, baka ikasal ulit sila. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nag-aalaga kay Donya? Nagbakasyon si Donya. Kung hindi, di rin ako makakaalis. Mukhang 2 raket ang pinapasok niya. Ang hirap niyan. Miss Shai, bakit masugatan ka rin? Ayos lang, hindi naman masakit. Bilisan mong asikasuhin yan, ako na ang bahala rito. Sige, maabala ka na. Kumusta si Senyorito? Ayos si Senyorito, Donya, huwag po kayong mag-alala. May magandang balita po ako para sa inyo, Donya. Ano? Mula nang masugatan si Senyorito, hindi na umaalis si Mrs., inaalagaan siya. Sobrang sweet nila. Si Mrs. ba ang nag-aalaga kay Senyorito sa ospital? Nasaan siya ngayon? Inaayos niya muna ang sugat niya, babalik din siya mamaya. Ayos, ang ganda niyan. Alam mo na, huwag mong istorbohin ang mag-asawa. Alam ko. Mrs., gising na si Senyorito. Young Master, buti nagising ka rin. Hindi mo alam gaano ka inalala ni Young Madam. Anong yaw madam ang sinasabi mo? Ay naku, utak ko. Yung dati Young Madam. Totoo ito. Nung kumatos ka, siya ang nag-alaga sa'yo Ibig mong palagi. sabihin, ex-wife ko. Kalukuhan. Imposibleng puntakan niya Nasa ako. labas siya ngayon. Hintayin mo siyang bumalik, malalaman mo. Dalhin mo ako, gusto ko siyang makita. Alagaan mo muna sarili mo para maalagaan mo si Mr. Hindi siya Mr. ko. Ay, Kim Song, narinig ko na dinukot ka ng siraulo. Diyos ko, teka, ano nangyari? Saan ka nasaktan? Sige, tingnan ko. Aki, ayos lang ako. Ayun, kaskas lang sa kamay. Ay naku, tingnan ko. Kahit maliit, hindi pwedeng baliwalain. Young Master, andun si Young Madam. Pagod na ako.
Alalayan mo ako pabalik Pero sa si kwarto. Young Madam, Sabi ko, alalayan mo akong bumalik sa kwarto. ano bang nangyari kay Young Master? Bakit parang pabago-bago na nakipag-divorce si Young Madam kay Young Master? Jiro, okay. Kahit hiwalay ka na, huwag mong asahang magkakasama kayo na. Tingnan ko! Saan ka nasugatan? Okay lang talaga ako. Na pala, kailangan kong silipin si Director Jai. Ang ibig mong sabihin, si Jixia Oking. Seth, siya ang nagligtas sa akin. Bakit siya? Kaya pala. Sinampahan ni Son Pei ng kaso si Jixia Oking. Ano? Dinidemanda ni San P si Chick Xiaoking. Hinala ko, naghara siya ng troll farm ang bilis pang kumalat ng issue. O, pakita ko. Sa station natin, na-air pa sa balita. Tingnan mo. Laro naman, siya ang tumukot at nanakit. Binugbog pa ng gusto. Sa totoo lang, walang dapat maglakas loob bumira kay Jixia Oking. Pero si Son Pei, tinira pa rin siya. Gagawin ni Son Pei ang lahat para ilubog si Jixia Oking. Babalik ako sa station. Director, si... Ano ba? Bakit ka apuradong-apurado? Director He, may dapat tayong pag-usapan. Ano yun? Yung balita kay Ji Xiaoking ay faking balita. Hindi natin pwedeng i-air. Akala mo tanga ako. Si Ji Xiaoking ang pinakamalaking sponsor ng istasyon. Kahit hindi ko i-air ang balita niya, i-broadcast pa rin yan ng ibang media. Director He, alam ninyong faking balita pero ipapa-air pa rin. Labag ito sa katotohanan ng balita. Labag din sa prinsipyo ng istasyon at ng programa natin. Ay responsable ito sa mga manonood. Answer Shen. Ganyan ang realidad. Alam mo ba kung anong dala ng pangalang Ji Xiaoking? Siya ay katumbas ng ratings at clicks. Di ka ba natatakot na kasuhan tayo ni Ji Xiaoking dahil sa paninira sa pangalan niya? Eh ano ngayon? Pinakamasama na mag-sorry na lang tayo kay Ji Xiaoking. Sabay sakay ulit sa hype para kumita ng traffic. Jisong, wala na sa control ang sitwasyon. Kahit makontrol natin ang lahat ng media. Lumabas na online ang mga komento na laban sa inyo. Bumagsak na ng 0% ang stock price. Alam ko, handa nang kumilos ang liga ng J-Group. Pero, Ano? gusto ng board na makipag-areglo kayo ng privado kay San Pedro para mabawasan agad ang negatibong tama sa kumpanya. Hinding-hindi. Si Kishaw kung ano-anong unos na ang dinaanan, ito pa ba ang di niya kayang ayusin? Hoy, kahit piga mo pa upak mo dito, wala rin. Hindi mo rin siya matutulungan. Bakit may kamera sa bodega? Anong kamera? Aki, kailangan ko ang tulong mo. Balikan mo sa bodega yung kamera na yun. Baka nandoon ang mahalagang ebidensyang kailangan natin. CJ. Ipaliwanag mo sa akin, bakit hindi ka sumunod sa plano? Si Shenzong ang target natin. Bakit si Ji Xiaoking ang tinira mo? Gusto mo gamitin ako para tirahin si Shenzong? Akala mo hindi ko mabubukin yung maliit mong pagkana? Nakagalit mo si Ji Xiaoking. Sa tingin mo maganda ang kahinatnan mo. Sugod kung sugod, wala na akong mawawala. Walang-wala. Binababalaan kita kapag nagreklamo ka pa. Isa sa publiko kung kasali ka rin sa kalukuhang ito. Nahanap ko na. Ito ang kamera na sinasabi mo. Aki, salamat. Mag-broadcast na ako ng balita. Sige. Aki, sabi ng post-prod, may problema ang isang footage. Pinapapunta ka sa server room. Talaga? Kung ayaw mong pumunta, bahala ka. Pag hindi na ang balita, ikaw ang mananagot. Matapos ang masusing investigasyon ng mga reporter ng aming taon na sa himpilan. huli, tataksil ka rin kay Ji Xiaoking. Yung sinasabing pinugbog daw ni Ji Xiaoking ng Jie Jituan ang sponsor. Pawang gawa-gawang paratang lang doon. Ang sponsor mismo ang nagplano ng lahat para ibitag si Ginoong Ji Xiaoking. Narito ang beripikadong video na nakuha ng aming mga reporter. Imposible yan. Impossible to. Klaro sa video na ito ang totoo sa buong insidente. Panoorin!
Gaya ng nakita niyo, malinaw, si Ginoong Ji Xiaoqing ay puro self-defense sa buong pangyayari habang ang sponsor ang sadyang nanggulo para ipahamak si Ginoong Ji Xiaoqing. Nanawagan kami sa mga kaugnay na ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon at ibalik ang hustisya kay Ginoong Ji Xiaoqing. Paano kung ilaglag niya ako? Hinihiling din namin sa mga manonood na huwag magpaloko, manatiling kalmado at mag-isip Patuloy ng naming malinaw. tututukan ang mga susunod na kaganapan. Ang galing ni Answer Shen, Boss J. Buti na lang nandyan si Answer Shen. Maganda ang reputasyon niya at ang programa niya. Siguradong liliit ang mga duda. Ano bang silbi ng legal? Hindi kasing bilis kumilos ni MS Shen. Boss J, paano ba natin pasasalamatan si Answer Shen? Paano nga ba? Wait, di ba ito ang programa ng Mrs. Huwag ka nga kung ano-ano. Hindi ba tangkinang si Shen Yuan? Hiwalay na sila. Huwag mo na siyang tawaging tatangkinan. Bakit palagi kong nakakalimutan? Ang bait talaga ni Eng Shen kay Batang Amo. Ganun ba? Siyempre. Ngayong laban sa inyo ang opinyon publiko, President Che, habang media at netizens nakikisawsaw at nambabata pa. Pero si Answer Shen, sa ikli ng oras, nahanap pa ang video. Ginawa pa niyang segment at ipinalabas. Karaniwang kaibigan pa magagawa iyon. Batang Amo, pahalagahan niyo si Eng Shen, ha? Yining Jing, bakit mo palihim mong pinalitan ang kamerang ikinabit kay Aki? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Akala mo ang talino mo, palit ka lang ng kamera, ayos na lahat. Hindi mo alam, kami ang nagpabagsak sa'yo. Hindi ako palihim ng palit. Nadampot ko lang ang mali. Ang bilis mong umamin, ha? Umamin ng ano? Ano bang masama kung maling kamera ang nakuha ko? Isumbong mo sa punong direktor. Tingnan natin kung papaalisin niya ako dahil lang dito. Yining Jing, hindi lang ito ang madumi mong ginawa. Mula unang araw ko sa balita, sinabi ko sa sarili ko. Di lang mamamahayag, kailangan hukayin ang katotohanan. Magdasal ka na lang na hindi ka mabulok sa kulungan. Shen Yuan, may magandang balita. Alam ko. Nahuli na ba si Sanpei? Hindi yon. Malapit na ang yintong mikropono ngayong taon, di ba? Ang husay mo ngayong taon. Lalo na yung report mo kamakailan tungkol sa peking paratang ni Sun Pi laban kay Ji Xiaoqing. Dahil doon, ang istasyon natin ang unang naglabas ng totoong kwento sa buong bansa. Malaki ang impact sa industriya. Nagtanong-tanong na ako. Malaki ang sansa mong manalo ngayong taon. Totoo ba? Salamat, Direk. Ang ganda ng balitang to. Maghanda ka ng mabuti. Dapat masuklian ang pinaghirapan mo. Siya nga pala, dati, kasalanan ko yun. Bilang mamamahayag, dapat matapang kang habulin ang katotohanan. Ituloy mo, galingan pa. Hello, Boss J. Katatapos lang sabihin ni Direk, posibleng manalo ako ng gintong mikropono dahil sa balita tungkol sa peking paratang ni Sunpei laban kay Ji Xiaoqing. Congrats, Big Answer Shen. Ibig mong sabihin, kakasabi lang ba ni Direk sa'yo nito? So ako ang una mong naisip pag-share ng good news. Mukhang ganon. Boss J, napili niyo na ba kung anong regalo para kay Answer Shen? Hindi pwede to. Alam ko na kung ano ang ireregalo. Ang ganda nitong bestida, sakto pang awards night. Maganda ang taste eh. Pero akin na tong damit. Yining Su, may unahan dito. Ako ang nauna at ako rin ang unang pumili nito. Dahil sinabi mong sayo na agad. Iyay ako rito. Dapat ako ang inuuna nila. Bakit? Balak mong isuot to sa Jinhua Awards. Karapat-dapat ka ba? Huwag kang magpahiya Hoy, dito. paalisin niyo nga itong Jologs na to. Dahil sa kanya, bumababa ang level ng tindahan niyo. Si Miss Shen ay customer namin. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Ako sa tindahan niyo.
Irereklamo kita sa manager nyo. Yiming Sue, sobra ka na. Bakit naawa ka sa kanya? Sige, ngayon, either ikaw ang lumayas dito. O si Miss Shen ang lumayas. Boss J. Anong meron sa damit? Yung napili kong damit, inagaw ng isang makakainis. Sige, mauna na ako. Kung gusto mo ang tindahan to, hindi na kailangan lumipat. Alin ang nagustuhan mo? Miss Ye, pakibalik ang damit kay Miss Shen. Boss J, hindi mo alam, ready na akong magbayad dito. Si Shen Yuan, siya ang nagpumilit makipag-agawan. Ganun ba? Boss Jai, mukhang may hindi pagkakaintindihan. Miss Ye, matagal lang pinareserve ni Boss G lahat ng gown dito para kay Miss Shen. Kaya kung may lalabas, ikaw yon. Binibining siya eh. Yung makakainis umalis na. Ngayon, kahit anong damit dito sa shop, ikaw ang pumili. Kahit anong damit dito, pwede kong piliin. Siyempre, kailangan mong maghanda ng tamang damit para sa awards night. Sukat mo, tingnan natin kung alin ang pinakasakto. Ito. Hindi pa rin perpekto. Ikaw na lang tumulong kay Binibining Shen pumili. Sukat mo ito. Ito. Ako, CJ. Ikaw, lumabas ka! Pasensya na. Sir J, ayos ka lang. Ayos lang, ayos lang. Sir Jai, ang galing ng panlasa mo. Itong gown na to, swak kay Binibining Shen. Ito, tingin mo maganda? Sobra pa sa maganda, perpekto. Itong gown na to, siguradong magiging sentro ng atensyon sa buong event. Shen Yuan, ikaw na. CJ! Si Ji Xiaoping ba? Ang word. Di ba never siyang pumupunta sa ganitong event? Sabi ng lahat, frontrunner's best actress si Shen Yuan ang beef. Baka nandito siya para sumuporta kay Shen Yuan. Posible nga. Possible. Magandang gabi sa lahat. Karangalan kong maging presenter ngayong gabi. Ngayon, ako na ang mag-aanunsyo. Ang Best Actress ay... Shen Yuan. Nasaan siya? Ngayon, namamaga ang mukha niya, parang ulo ng baboy. Di siya maglalakas loob umakyat sa stage. Congrats, Shen Yu. Salamat, Jisong. Labis ang pasasalamat ko sa mga hurado sa tiwala at pagkilala sa akin. Makakuha ng pinakamahusay na babaeng host, matagal ko ng pangarap. Ngayong nandito ako, malaking karangalan at sobrang saya ko. Espesyal din ang pasasalamat ko kay Ginoong Ji Xiaoqing. Na siya mismo ang nag-abot ng gantimpalang ito ngayon, napakahalaga para sa akin. Eti. Ikaw ba ang may ginawa sa compact ko? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino pa? Dapat akyat din ako ngayon para tumanggap ng award. Gumamit lang ako ng compact mo sandali. Pero naging ganito ang mukha ko. Ikaw ang may pakana. Anong kinalaman ko dyan? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Talaga?
bakit may bakas ng daliri mo sa compact ko? Ano kung nahawakan ko ang compact mo? Sino ang makakapagpatunay na nilagyan ko iyon ng lason? Tama ang hinala ko, ikaw. Hindi ko naman sinabing lason ang nilagay. Ikaw na mismo ang umamin. Ikaw! Ako ang kumuha. Ano ba yun? Noon pa, ako lagi ang best female anchor. Shen Yuan, anong karapatan mong agawin ang spotlight ko? Yiningsi. Matagal na, hindi na balita ang nasa isip mo. Buong araw, puro ka sa baluktot na paraan, tapos pinapakalat mo sa Sa internet. ugali mong ganyan, hindi ka karapat-dapat maging news anchor. Sobra-sobra na ang mga kalokohang ginawa mo. Naimbestigahan ko na. Kalimutan mo na ang pagiging news anchor. Maghanda kang makulong. Walang iya ka! Mamatay ka na! Bitawan mo! Bitawan mo! Bitawan mo! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ako ang makeup artist. Dahil inggit si Yening Si sa panalo ni Shen Yuan, nilagyan niya ng lason ang makeup ni Shen Yuan. Papayagan pa ba ng istasyon yun na manatili ang ganitong tao? Yiningsi, simula ngayon, tanggal ka na. Pagsisisihan niyo to. Hindi ko kayo palalampasin. Sinabi ko na, tanggal ka na. Umalis ka na agad. Lumayas ka. Nabalitaan ko nag-abroad ka. Bakit bumalik ka na? Aba, kasi second anniversary nyo ng asawa mo, kaya bumalik ako. Hindi ba pirmado na yung kontrata? Ano, nagsisisi ka na ba? Uy, pakinggan mo, nagkasundo na kami ng asawa mo. Bukas ng umaga, sa civil registry, huwag kang late ha. Linawin ko lang, hindi siya asawa ko. Sige, CJ. Pag natapos na ang divorce, libre na ako. May sakit si Lola. Teka, baka gawa na naman ito ni Yuming Suan. Tatawag muna ako para sigurado. Hello Lola, ako si Yuan Yuan. Ano? Totoo bang nasa ospital ka? Sige, sundin mo lang ang doktor. Papunta na ako. Bakit hindi pa siya dumalating? Pwede bang magpasensya ka naman sa asawa mo? Hello, Attorney Gu. Ako si Shen Yuan. Pasensya na, may emergency ako. Hindi ako makakapunta sa civil registry. Ano? Hindi ka na makakapunta? Ujay, sabihin mo sa kanya, kailangan niyang pumunta. May sakit si Lola. Kailangan kong puntahan siya. Hindi na talaga siya makakapunta. Ayaw kong marinig ang dahilan niya. Ayaw lang niyang maghiwalay. Sabihin mo sa kanya, pag ayaw niyang maghiwalay, maghahain ako ng kaso. Lola, muntik na akong mamatay sa kaba. Buti na lang sabi ng doktor, wala namang malala. Yuan ang bilis mong pumunta. Naabala pa kita sa mga lakad mo. Lola, ano ka ba? Ano bang sinasabi mo? Wala nang mas mahalaga kaysa sa kalusugan ni Lola ko. Matanda na ang lola mo, pinakamalaki kong hiling. Gusto ko lang makita ang marriage certificate ninyo ng asawa mong lalaki. Lola. Ay, isang paanak ko sa hukay. Gusto ko lang makilala ang asawa mong lalaki. Makita kung siya ba ang taong pwede mong pagkatiwalaan habang buhay. Pag natupad itong hiling ko, kontento na ako. Walang puso, malamig, makasariling tao. Galit na galit ako. Sasabihin ko ba kay Lola ang totoo? Magpapadiborsyo na ako. Wala talagang asawang lalaki ang apo niya na maipapakilala. Pero baka maapektuhan si Lola. May sakit pa si Lola. Ay, kaya sumabay. Hello, Jizong. Miss Kin, may oras ka ba para kumain? Jizong, pwede ba kitang pakiusapan?
President Chai, 1 oras na lang ang meeting natin sa European Park. Cancel ba? President Chai, proyekto iyon na mahigit na ang milyon. Hindi mahalaga. Nabibiro ba si Jishok yan? Ganun kalaking tao, hindi siya papatol sa ganitong palabas. Baka nagsisi siya. Hindi na siya darating. Tawagan ko para sigurado. Matagal ka bang naghintay? President Che, grabe, talagang pumunta ka. Nangako ako sa'yo, hindi ko babawiin. Nasaan si Lola? Nasa kwarto. Ah, nga pala, President Jai, huwag kang mabuking. President G, may pabor sana ako. Medyo nakakahiya. Magtanggap tayong mas malapit. Kung hindi, si Lola. Ganito, ayos ba? Lola, ito na po. Siya ang asawa ng apo mo. Lola, pasensya na. Ngayon lang ako nakadalaw. Kamusta ang kalusugan mo? Ako, dumating kayo kaya ang saya ko. Sa sobrang saya, parang gumaling na sakit ko. Ang bait nitong bata. Kasing gwapo ka ng larawan sa marriage certificate. Kasing gwapo mo pa rin gaya ng nasa litrato sa sertipiko ng kasal. Lola. Ha? Anong sertipiko ng kasal? Siyempre, yung sertipiko ng kasal ninyong dalawa. Tingnan mo, maingat ko iyang iningatan palagi. Lola, ito ang sertipiko ng kasal niyo ni Lolo. Pasensya na, matanda na si Lola. Medyo malilimutin na. Ay nako, habang tumatanda, lalo akong malilibutin. Kahit ano pa, basta makita ko kayong mabuhay ng masaya, kontento na ako. Lola, huwag kang mag-alala. Magiging masaya talaga kaming dalawa. Sana totoong asawa ko siya. Naayos ko na ang kwarto niyo. Mamayang gabi, matulog kayo ng mahimbing. Lola, hindi ka pa magaling. Matutulog ako sa tabi mo para maalagaan ka. Huwag na. Kaya ko ang sarili ko. Kung dahil sa akin, maghihiwalay pa kayo ng higa, paano kung hindi kayo makatulog? Hindi na. Bilisan niyo at magkaanak ha. Hinihintay kong makarga ang apo sa tuhod. Ikaw sa kama, ako sa sahig. Boss G, bisita ka. Paano kitang papatulugin sa sahig? Kukuha ako ng kumot. Lola, aalis na kami. Sa bahay, alagaan mo ang sarili mo, ha? Kapag may kailangan, tawagan mo ako. Lola, babalikan pa kita. Ingat ka palagi. Bilisan niyo, mag-anak na kayo. Hintayin ko talagang mayakap ang apo ko sa tuhod. Ganun ba ako kagwapo? Kaya di maalis ni Andrew Hindi siya ang tingin. Pwede ba akong magtanong? Kung pareho tayong single, papayag ka bang maging tayo?
Ako. Boss J. Shen Yu. Kung balak mo talaga akong sirain. Mas mabuti pa, ikaw na muna ang mamatay. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Nahihilo ako. Naaalala mo ba kung anong nangyari? May bumangga sa atin ng sadya. Na-aksidente tayo. Nasaan si Jay Xiaoqing? Nasaan si Jay Xiaoqing? Nasaan siya? Para protektahan ka, pinihit ni Ginoong G ang manibela para ang side niya ang sumalpok sa kotse ng salarin. Pupuntahan ko siya. President Jai, kumusta ka na? Kasalanan ko. Hindi kita dapat pinasama para dalawin si Lola. Hindi ka sana ng aksidente, hindi ka nasugatan. President Che, bakit ka naman ang tanga? Para lang protektahan ako. Grabe ang tinamo mong sugat. Kung ganoon, panindigan mo ako. President Chai, gising ka na? May nararamdaman ka bang masama? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paninindigan mo ba ako? Hindi dalawa ang tanong na sasagutin mo. At isa pa, yung sinabi ko kanina, kung walang salarin sa pagkakataong ito, ako. President Jay, nalaman na namin ang bumangga sa inyo ay si Yening-si. Siya pala. Nahanap na pa siya. Tumakas siya. Itong Yening-si, kung ako lang ang tinitira niya, hahayaan ko na sana. Pero muntik pa mamatay si Boss J dahil sa kanya. Hindi siya pwedeng makatakas. So, dahil nasugatan ako kaya ganyan kakagalit? Hindi, ang ibig kong sabihin, kahit si Assistant Zhao ang nasugatan, ganito pa rin ako kagalit. Direk Shen, huwag naman ganyan magsalita. Paano natin siya makikila palabas? Si Yening-si umaasa sa tsamba. Kung akala niya patay na ako, siguradong lalantad siya. Hello. Ningxi, napanood mo na ba ang balita? Namatay si Shen Yuan sa aksidente. Ay, dito sa istasyon, kailangan ka namin bilang anchor. Bumalik ka agad. Namatay si Shen Yuan? Na, pinag-isip ko na ikaw lang. Ang pwedeng bumalik ka agad, ako na ang aayos ng pagbabalik mo. Buslin, bakit ka bumalik? Siyempre, para mag-host ulit ng show. Tandaan mo, sa GV, ako pa rin ang reyna. Makeup. Anchor Yi. Malapit nang magsimula ang programa. Bilisan mo na. Ano ba? Minamadali mo pa ako. Ka. Ibang host na lang ang ilabas. Paano nangyari to? Mga manonood, ngayong gabi ibubunyag namin ang serye ng nakakagulat na krimen ang dating anchor ng istasyong ito, si Yening-si. Nakuha ng mga reporter namin ang key fees na pinakialaman ni Yening-si ang kotse ko at nilagyan ako ng droga. Mas grabe pa, pagantihan ako, minaneho niya ang kotse para banggain. Kaya si Jay Xiaoqing ng J Group ay malubhang nasugatan. Shen Yuan! Walang hiya ka! Papatayin kita! Kayo! Trinap ninyo ako! Kaya mo lang napuntan to. Huli na. Nasa ibaba na ang mga pulis at hinihintay ka. Pinaghihinalaan ka sa maraming krimen, haharap ka sa batas.
Shen Yuan, kung mamamatay ako, may isasama ako sa hukay. Sasakal kita! Yimingsi, karapat-dapat sa'yo ang parusang iyan. Sana sa kulungan, magmuni-muni ka ng maayos. Impossible to! Gustong-gusto ko nang agad makipag-divorce sa makasariling lokong iyon. Angga, nasaan ang sertipiko ng kasal? Nasaan ang sertipiko ng kasal? Ang pabaya mo naman. Pati certificate ng kasal na iwala mo. Nang ikinasal kami noon, masama ang trato sa akin ng makasariling iyon. Naalala ko, basta ko na lang isiniksik ang sertipiko. Di ko na alam saan ko nilagay. Teka, hahanapin ko online kung ano ang gagawin pag nawala ang sertipiko ng kasal. Ay, wala nang pag-asa. Basta ang lalaki may hawak na sertipiko, pwede na kayong magpa-divorce. Aki, ikaw lang talaga. Una na ako. Oy, teka. Sana maging maayos ang divorce mo. Sana maging maayos ang divorce ko. Alis na ako. Mukhang interesado ang media sa pribado mong buhay, ha? Hayaan mo silang mag-shoot. Sakto, sila na rin ang magpapakalat ng balita para sa akin. Uy, andito na ang misis mo. Hindi na pumalya ngayon. Sabihin mo paulit na misis ko siya, mag-aaway tayo. Sige na, hindi mo siya misis. Si Anshul Shen, si Kim Shen, ayos ba? Anshul Shen. Aling Anshul Shen ang Sino tinutukoy ba? mo. Siyempre si Shen Yuan ng BTS. Nasaan siya? Sinasabi mo, si Shen Yuan ang misis ko. Ha? Hindi mo alam. Nasa sertipiko ng kasal niyo, di ba? Totoo, siya nga. Tara. Mas maaga, mas giginhawa. Pag natapos niyo na ang papeles ng diborsyo, makakahinga na rin ako. Hindi ko na itutuloy ang diborsyo. Ha? Hindi ka na makikipaghiwalay? Sino ba ang araw-araw nang ngulit na magdiborsyo? Ngayon, ayaw mo na magdiborsyo. Alam ka ng buong mundo na gusto mo magdiborsyo. Paano mo ipapaliwanag yan? Saan ka pupunta? President Che, pasensya na. Trabaho lang Ayaw namin rin namin ito. mga abala. Sana maintindihan nyo. Mga reporter, huwag niyo na akong asikasuhin. Kami Hindi na ang na. aalis. Kami na Sakto, ang may aalis. mahalaga akong i-anunsyo. Sumunod kayo sa akin. President Che, bakit ka nandito? Shen Yuan ang tanga natin. Ang haba ng inikot natin, di pa natin napansin na mag-asawa pala tayo. President Che, ano bang sinasabi mo? Ito ang sertipiko ng kasal natin. Shen Yuan, asawa ko na kita mula pa noon. Paano posible yon? 5 minuto lang ang nakalipas na malaman ko ang totoo. Ibig palang sabihin, yung pinakasanan ko 3 taon na ang nakalipas ikaw. Shen Yuan, ayaw kong magdiborsyo. Papayag ka bang magpatuloy tayong magsama? Hindi tayo hihiwalay. Mananatili tayong magkasama. Breaking news! Ang presidente ng G Group na si Ji Xiaojun, ang asawa niya pala ay ang answer ng business na si Shen Yuan.